nagkaroon kasi 1 month ago pa ng usapan dito sa World Pandesal. Ewan ko kung saan ito. Ngayon, maganda kasing i-revisit din natin. At actually, guilty din ako at isa din ako mga kabatas natin doon sa hindi masyadong binusisi. Okay? O tinignan kung ano yung mga sinasabi nila Amy Marcos at ni Ping Lacson noon pa. Ganun talaga mga rockstar, hindi nagpa-practice siya. Siyempre, yun talaga yun. Di ba? Kasi tulad ng sinasabi ko sa inyo mga kabatas natin. Yung mga vloggers, usually, mga bayad, tsaka yung mga nagko-comment na bayad, sila yung naglalabas ng away ng Sara versus BBM. Ngayon, hindi nyo alam kung sino yung kalaban na tunay. Kasi nga, clouded na yung judgment nyo. 1 month ago pa, sinasabi na. Oh, tignan nyo mga kabatas natin. Nag-text dito, may isang Ilocano Mayor Magalong sa Baguio. Sabi niya, iba daw mga public works daw, 70% daw nawawala. 30% daw natitira sa actual construction. What is your reaction to these kinds of, Well, ako, I've always been against yung pork barrel, for that matter. Nakita nyo? Nakita nyo ha? Hindi man lang in-identify kung sino yung tao o anong posisyon yung tinutukoy sa text message. Ano ang sinagot agad ni Ping Lacson? Pork barrel. Sino ang kumukuha ng pork barrel at yung forms nito katulad ngayon yung mga insertions, ayuda, PDAF. Sino? Mga congressmen. Tignan nyo yung tanong, sinabi ba doon na yung politiko na kumukuha, mayor o presidente? Sinabi ba? Tignan nyo. Sabi niya, iba daw mga public works daw, 70% daw nawawala. 30% daw natitira sa actual construction. What is your reaction to these kinds of, Well, ako, I've always been against. Ito sa Attorney Trixie sumisigaw sa rally. Ano ang bag mo, Attorney? Itong si Away from Home TV. Mahilig ka talaga sa away, no? No, kasi Rafi, tulpo ako gusto mo ng away from home. Ano ang bag mo, Attorney? Kita lang sa YouTube. Lumabas ka at mag-participate. Ma-post mo yan sa... Bakit nyo ba ako laging inihikayat na pumunta dyan sa rally nyo? Hindi ba kayo sapat? Ay, hindi ba kayo sapat? Siya, huwag kang mag-all caps, ha? Sigaw lang ang alam mo. Pati dito sumisigaw ka. Puro ka away from home. Ewan ko sa'yo. Huwag ka ron, besh. Ewan ko sa inyo. Dami-dami nyo na nga doon. Gusto nyo pa ako doon? Away from home? Let's go. Yung pork barrel, for that matter, in any shape or form. Kasi nung pinagbawalan ng Supreme Court, doon sa advent ng Napoles issue, nagdeklara ang Supreme Court na unconstitutional na yung pork barrel. Di ba? And its forms. Kasi pinapalit-palitan lang yung pangalan. Sinabi rin doon, Supreme Court decision na yun, na hindi dapat nagpapatayo o nagpapagawa mga kabatas natin ng infrastructure ang Legislative Department kasi hindi nila trabaho yan. Well, trabaho ba nila mamigay ng ayuda? Of course, hindi rin. Kasi trabaho rin ng executive yon, which is nakalagak sa Department of Social Welfare and Development. I'm 100% sure pag question natin ulit sa Supreme Court yan at sinabi at tinanong natin kung constitutional ba yung pagbibigay ni Tambaluslos. Hindi. Bakit ko ba ginagamit yung term na Tambaluslos sabihin? Hindi ko na. Ni Honorable Martin Romualdez. Kasi syempre ginagamit ko yung term nyo. Di ba ginagamit ko yung bangag, ginagamit ko yung yun? Inday Lustay, tapos Tambaluslos. Term nyo yun eh. O ngayon, pumunta tayo doon sa Supreme Court. Tinanong natin, Your Honors, legal po ba
Hindi po ba unconstitutional yung pagkuha nila ng pondo, itong ating mga congressmen, at pag-distribute ng akap? Siyempre sasabihin niya, kailan naman sila nagkaroon ng mandato para mamigay ng ayuda? Di ba? Kailan naman sila nagbigay ng mandato para para mamigay ng ayuda? Yun lang naman ang mangyayari dyan eh. Pero syempre, kahit pagbawalan sila, kapalmoks eh. Di ba? O dito, tulad na sinabi ko sa inyo, mga kapatid natin, lumang video na ito. Hindi man lang binanggit kung anong posisyon yung nangungurakot. Congress agad. Kaya naman, ito naman si Ping Lacson naman. Pidaf agad yung sinabi. Pero may definition. Madaling paikutan yung definition kasi sabi nila walang post-enactment na parang legislation o post-enactment implementation ba? Kasi during that time, yung 200 million per senator, bahala mag-identify yung individual senator kung saan niya dadalhin. Ano yung lump sum, so to speak. Ang congressman, I think, nasa mga 70, no? Soft and hard. Naging bawal na yon. So ngayon, ang nangyari naman ngayon, sa NEP pa lang, nakapasok na yung mga ina-identify na mga proyekto ng mga legislators. Ako, ito yung... Oh, di ba? Proyekto ng mga legislators sa NEP pa lang. Dahil lang kung bakit sabi ko nga kanina, sa estimate ng mga staff ko, umabot ng 300 billion dahil sa career align na hindi pinapayagan dahil sa aking pagbusisi ng budget. Kaya umabot ng ganong kalaki yung sinasabi kong natipid ng bansang Pilipinas dahil sa pagbusisi sa budget. So, dapat talaga i-streamline yung pagpapatupad ng ating national budget. Huwag na sana sumali yung mga legislators sa pag-implementa kasi after all, hindi namin talaga trabaho yun. Naging senador din yan. Aminado siya na hindi nila trabaho yun. Pero lahat trabaho na ng Congress ngayon kung gusto nila maghanap ng hustisya. Di ba priority nga nila yon? Kaya ngayon, naghanap sila ng hustisya at ngayon, nasa trial nila si Sara Duterte. Di ba? Mamigay ng ayuda. Trabaho na rin nila yan ngayon. Lahat na trabaho ng Congress. Pwera yung trabaho nila. Ilang beses ko na rin sinasabi ito. Ilang beses ba kailangan meron magsabing iba para maniwala kayo sa akin? Trabaho namin, magbantay at yung kasama na yung oversight, ano? Na pagkamaling implementation. Kaya nga, oversight. Hindi naman execution. Oversight. Sa sunod na budget hearing o budget measure na ipapasa or even in the course of its implementation, pwede kami mag-check. Kasi kaya nga check and balance eh. Thank you. Ang madadagdag ko na lamang, lumalala ang Ito. Tignan nyo. Maganda rin yung idadagdag dito ni, Amy Marcos. sitwasyon. Yung Yes. sinasabi natin na overpriced or else illegally appropriated or misappropriated, ang masamang balita kay Senator Ping, lumalala po yung sitwasyon. Unang-una, garapalang nagbebenta ng kontrata ang mga politiko. At yung Diba? Ang yabang-yabang pa niya sabihin doon. Na yung 125 million dapat sa akin yun eh. Pang-project ko yun eh. Bakit sinasabi? Bakit ang term ni Amy Marcos dito ay binibenta nila yung kontrata? Kasi nga, mga kabatas natin, dapat di ba ipapabid yan? Nire-railroad nila. Niluluto nila. Ngayon, usapan yan. O sige, i-award ko sa'yo itong project na ito kasi nga, pondo ko naman ito. Nakita mo nga yung billboard ko dyan, di ba? Ala Ralph Tulfo style. Nakita mo naman yung billboard ko dyan, di ba? Proyekto ko ito. Hindi kasi sabing si Ralph ang gumagawa nito Example lang yung billboard. Kasi example lang yon na meron silang ginagawang proyekto. Pero, base sa example ni Amy Marcos, this is generic. Okay? This is generic. Nakita mo ba yung picture ko dyan? Through the funds of Congressman blah 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 blah. Di ba? May pera ako, 125 million. Ngayon, sinong contractor na pwedeng kumuha dito? Pag kinuha mo dapat sa akin yung 30%. Tatanungin, Congressman, aanihin mo yung 30%. Alam mo sasabihin ni Congressman? Iho, mahal ang tumakbo. Mahal ang mga kampanya. Kulang pa nga yan eh. Di ba? Yun.
nasabi na 20% ni Mayor Benji, umaakyat na sa 30-40%. Ano pang matitira sa project? Yun ang malala. 30-40%. Ano nang matitira sa project? Wala na. Wala na natira sa project kasi di ba yung subway natin, tuwang-tuwa pa naman ako doon sa subway noon. Yung subway natin naging kurakot na lang. Kunwari pang ayuda. Pinang Christmas party pala. Kawawa talaga tayo. They know. Alam nila kung ano yung nangyayari. Isipin mo yung mga kalsada nyo, di ba? Oh. May kalsadang ginagawa, hindi sementado lahat. Ito yung nakakatawa, no? Mahaba yung kalsada, hindi sementado lahat. Pero, yung sementado, yun yung sisirain at aayusin. Hindi na lang ituloy yung kalsada. Bakit? 30%. Alam niyo kung bakit yung kalsada ang magandang kuhanan ng perang kukurakutin? Alam niyo kung bakit? Kasi madali lang gawin yun. Hindi mo na kailangan ng plano na maayos. Diba? Hindi mo na kailangan ng kunwari, magpapatayo ka ng bridge bago. O kaya magpapatayo ka ng infrastructure. Kunwari, youth convergence zone. O kaya, kunyari, auditorium. Diba? Maraming problema eh. Unang-una, kailangan mong maghanap ng lugar kung saan ka magpapatayo. Kunwari, housing. Maghanap ka ng lugar kung saan ka magpapatayo ng housing. Magkakaroon ng bidding, magkakaroon ng consultation. Mahirap eh. Di ba? Paano pag wala ka pang mahanap na lugar? Kung hindi visible yung lugar, mahirap. Paano pag bakbakin mo na lang yung kalsada? Ponduhan mo na lang. Sirain mo yung kalsada. May kontra ba sa'yo? Wala. Kuha ka lang ng kontraktor. Di ba? Kukuha ka lang ng kontraktor. Buendia to BGC, 1 to 2 hours ang traffic. Exactly. Magkatabi lang yan. Maglakad ka na lang. Oh my goodness. Di ba? Kuha ka lang ng kontraktor. Anong gagawin natin project? Kalsada. Okay. Dudugtugan natin yung kalsada? Hindi. Kasi pag kalsada, dudugtugan. Road widening po. Hindi. Kasi pag road widening, kailangan mo pang kausapin yung sisirain mong bahay doon. Kailangan mo pa ng expropriation eh. Ganun mo ba? Dadagdagan natin yung kalsada. Dadagdagan natin, pahabain natin para hanggang sa dulo na. Hindi. Kasi pag ganyan din yung gagawin natin, kailangan pa rin i-clear yung mga lugar-lugar doon eh. Kailangan pa rin natin tignan din yung mga dadaanan na dadaanan ng kalsada, i-clear yung mga may-ari. So, anong gagawin natin? Butasin natin yung kalsada. Yun yung ayusin natin. Diba? Wala na kailangan. Ang bilis. Easy money. Diba? Easy money. May kailangan pa profit? Hindi, kasi nandun na yung kalsada eh. Sisirain mo na lang. Sabi ni Red Miranda, yung mga politiko, karamihan yan, kontraktor o may mga kumpare na kontraktor. Magkakainuman yan pag fiesta. Ama. Diba? Nandiyan na yung kalsada, sisirain mo na lang. Ang sakit, no? Ang sakit. Maintenance daw, maintenance sa kakapalan na mukha. Diba? Oh my goodness. Lumalala na rin ang sitwasyon sa BICAM. Ako, ang may hawak sana ng COMELEC at ng DSWD. Laking gulat ko, wala namang hiningi yung DSWD o yung COMELEC na 12 billion para sa PI. Biglang nagkaroon ng People's Initiative at may pondo pang pagkalaki-laki. Samantalang yung mga sinong gumawa nun? Si Tambaluslos. Alam nyo na noon pa lang, hindi nyo kasi pinapansin si Amy Marcos. Pero ngayon, ang dami ng grabe. Sobrang sikat ako sa TikTok pero hindi ko sa sariling channel. Ang dami nagre-repost at dami nag-i-edit ng aking mga live streams. Nagugulat na lang ako, sobrang dami nilang views mas madami pa sa akin.
Pero okay lang, ipakalat nyo itong tunay na nangyayari. Sino ba ang leader dyan sa PI na yan? Sa PI na yan. Ang laking pondo. O ngayon, hakap. Biglang nagkaroon ng People's Initiative at may pondo pang pagkalaki-laki. Samantalang yung mga opisina na dinadaing ng mga comment Pinsan niya yun, ha? Tignan nyo, opisina. initiative at may pondo pang pagkalaki-laki. Samantalang yung mga opisina na dinadaing ng mga COMELEC, wala pa rin. Pati yung sahod, lahat yan na talagang kinakailangan nila, napunta pala sa PI. Ganon din Ngayon, napupunta lahat sa AKAP. Tsaka sa mga unprogrammed. Ngayon, mga kabaltas natin, naisip ko na naman yung Subway, nalulungkot talaga ako. Excited na nga ako mga kabatas natin. Akala ko maabutan ko sa lifetime ko yung magka-Subway dito sa Pilipinas. Bababa ka doon, sasakay ka. Tapos pag labas mo ng Subway, 5 minutes na lang nandun ka na sa pupuntahan mo. Hindi mo kailangan matraffic. Alam mo kung anong oras ka darating. Wala na. Natambi. din yung AKAP na nagulat naman ako, biglang may 26 billion para sa programa. Ganon din yung AKAP na nagulat naman ako, biglang may 26 billion para sa programa na never heard. Walang may Tambalus. Tambalus money. Oh my goodness. alam at higit sa lahat, ang DSWD hindi alam kung anong isusulat doon, walang guidelines, walang formularyo, walang miski ano. Kasi siningit ni Congressman Romualdez. Ngayon, mga kabatas natin, kasalanan pa rin ni BBM. Yung kapatid niya nga mismo, lumalaban na laban doon. Mas marami naman kasing trabaho talaga ang presidente kesa itong mga senador. Pero sana tignan nyo rin kung sino talaga yung may kasalanan. Yun lang naman ang wish ko Mag-isip yung bawat isa. Di ba? Subway na uwi sa sablay. Yun nga ang laki ng mga hindi lang yan. Yan noon. Ngayon, 450 billion na. Kaya't lumalala yung sitwasyon. Dugdug. Tama yung sinabi ni John Silo. Attorney, dapat ito yung binabantayan ng mga tao. Tama. Kasi lantarang kayong ninanakawan. Nanakawan kayo ng bilyon, tapos bibigyan kayo ng 5,000. Tapos A lang ng A doon, tontuwa naman kayo. Dagdagan ko lang ito parang added information. Meron ako nakatuwang sa wedding na isang contractor. Naikwento niya on site. Sabi niya, malala na talaga ngayon kasi ang kalakaran niyon is 2015. Ano yung 2015? 2 tao, pero nakagross na raw yon sa isang house. Hindi ko na-identify kung anong house yon. Talagang house no? Talagang house. 20% and 15% doon pa lang sa isang chamber. Hindi pa raw kasama yung ahensya. Hindi pa kasama yung ibang... Sa house pa lang yun. House of Representatives. Nakakalungkot ang buhay. Tapos ganyang ayuda. Isipin mo, biglang lumabas yung AKAP. Bilyon-bilyon. Walang kahit anong dahilan. Bigla na lang lumabas na insert. Ikaw, Yvonne Castiba, alam mo ba yung gawain ng pinsan mo? Sige nga! Kasi ba't niya sinisisi ba si BBM? Kunwari ikaw, Yvonne Castiba, nagnakaw yung pinsan mo. Kasalanan mo, ha? Ha? Kasi hindi mo alam yung ginagawa ng pinsan mo. Grabing utak tong mga to. Kasalanan mo yon ha. Tandaan mo yan dahil ganyan ang iniisip mo. Kung may ginawa yung pinsan mo, kasalanan mo kasi hindi mo alam yung gawain ng pinsan mo. Itatak mo yan sa kukote mo.
Lahat kayo na nag-iisip ng ganyan, pag may ginawa yung pinsan yung masama, kayo ang may kasalanan. Quits na tayo. Basta, kasalanan ni BBM ito, basta lahat ng mga kasalanan ng pinsan mo, kasalanan mo din. Okay? Goods na tayo doon. Ikaw magpakulong, ha? Yung mga lokal at minsan sa mga lugar na malakas sa NPA, hindi pa kasama yung para sa NPA. So, nakakalungkot kasi kung 35% na kagad, hindi pa lumalabas sa Kongreso, talagang pwedeng tama yung sinasabi ni Mayor Magalong. Sabi niya, Presidente ang may kasalanan kasi di niya binito. Nandiyan pa lang nga yung budget hindi pa nga nakakarating sa kanya, Joshua Sarmiento. Tapos kahit i-veto niya yan, pwedeng i-override yung veto. Kung alam niyo yung proseso at nag-iisip kayo, hindi ko sana pinapaliwanag sa inyo yung mga ganto at hindi tayo nagkakaroon ng mga gantong useless na argumento. Na aabot sa Kongreso, talagang pwedeng tama yung sinasabi ni Mayor Magalong na aabutin talaga na halos wala nang maiiwan sa proyekto. And that's the reason. Alam nyo rin naman na wala nang maiiwan. Ang problema kasi dito, no, mga kabatas natin, pag hindi ka gumawa ng paraan para pigilan yun, kinakampihan mo yung kasamaan. Attorney, kasalanan din mga homeowners na tamaan yung lalim ng lupa nila ng subway kahit 30 meters deep. Underground naman, ang lakas magpresyo ng lupa. Get ko naman, napasok kasi sa batas ng right of way. Wala naman sila magagawa kasi meron naman tayo yung tinatawag na expropriation. I-expropriate lang naman yan. Kailangan lang natin ng pondo talaga para gawin yan. They cannot stop that development because they have the government has the inherent power to expropriate. Yan yung tinatawag nilang eminent domain. Kahit gaanong pigil nila dyan, hindi nila magagawa yan. Why? Kung na-experience ninyo, right after the heavy rains, di ba, week long yung ulan, hindi lang baha, yung potholes. Kababago-bago na kalsada, bakit naglalaki, parang kasing laki ng palanggana yung mga butas sa kalsada na talaga maiinis. Para may aayusin kayo naman. Kaysa i-jackhammer mo, ulan na lang. Nature help us kurakot please. Ganon. Kasi masisira yung sasakyan mo. So, ang dahilan nun, kasi substandard, kasi saan kukunin ng kontraktor, yung babawiin nila sa kanilang puhunan, pati yung konti nilang naiwanang tutubuin, kundi sa substandard na materials. Kasi nga, ang laki na ng kalakaran. This must be stopped. This must be corrected by way of legislation, by way of oversight. I don't care if it involves the other part of Congress or the Congress itself, pero dapat mapagtulong-tulungan namin ng Senator Amy na makorek yung ganong malpractice kasi, alam nyo, gusto natin magbigay ng ayuda, pero kung kulang naman yung revenue natin na kinikita para tustusan yung ating mga infrastructure. Narinig niyo yun? Gusto natin magbigay ng ayuda, tumawa si Amy Marcos, tingnan nyo, rinig na rinig sa camera niya. Senator Amy, na makorek yung ganong malpractice kasi, alam nyo, gusto natin magbigay ng ayuda, pero kung kulang naman yung revenue natin na kinikita para tustusan. Narinig niyo yung tawa niya? Sarcastic kasi sila, gusto natin magbigay ng ayuda. Yung ating mga infrastructure projects, yung mga social services, mauwi tayo sa utang. Ang projection ng ilang ekonomista, no? Dahil ang natatandaan ko ng pagbaba ni President Pinoy noong 2016, ang national debt natin 5.9 trillion pesos. Pagbaba ni Pangulong Duterte, naging 13 plus trillion. Ang projection ng ilang ekonomista, pagbaba ni President Bongbong, baka nasa 25 trillion na tayo. Ano yung nakakapangamba rito? Hindi bali mangutang sa isang bahay, sa isang negosyo, nangungutang tayo para mag-invest. Nasa ganun, pag kumita, mababayaran natin yung utang, meron na tayong sariling pera. Pero kung ang investment natin, ginagawa sa maling pamamaraan dahil maraming kickback, 20, 15% o abot pa ng 60, 70%, anong investment na magagawa mo? Hindi mag-i-improve yung ating mga infrastruktura. Kaya kulang na kulang ang kalsada, kaya yung ating yung NCR, yung Metro Manila at saka mga urban cities, urban areas, masyadong congested. Yun na rin dahilan kung bakit saksakan ng traffic. Kasi kung i-disperse natin yung development sa mga malalayong lugar, magdi-disperse din yung mga tao. Hindi sila... Yan, mga kabatas natin. Okay na. Panoorin nyo na lang doon. Yung kabuuan yan. Dito sa channel ni Ping Lacson yan. Diba? Wag na tayong matuto kasi. Kayo naman. Wag na tayong matuto. Magpaloko na lang tayo habang buhay. Yun naman ang gusto nyo, di ba?